Bayani, sila ay mga dakilang tao gaya ni na Jose Rizal, Andres Bonifacio at Melchora Aquino. Nakipaglaban at binuwis ang kanilang buhay para sa kapakanan ng karamihan at kalayaan ng sariling bayan. Sa kasalukuyang panahon ng modernisasyon at teknolohiya, may mga bayani pa bang usbong? Ang totoo, meron. Sila ang may tuturing nating makabagong bayani. Hindi nila kailangan magpakamatay o makipagdigma. Ang kanilang sakripisyo, serbisyo at kontribusyon sa lipunan ay nararapat na bigyan pansin at pagkilala. Ang makabagong bayaning aming ipakilala ay isang guro. Hindi lamang siya nagtuturo ng mga regular na mag-aaral, siya ay nagtuturo rin sa ALS. Naglalaan siya ng panahon at dedikasyon sa pagtuturo sa mga bata, sa mga taong pinagkaitan ng sapat na oportunidad ng pagkaroon ng edukasyon gaya ng mga out-of-school youth. Siya ay may tuturing na makabagong bayani dahil tinutulungan niyang makatapos sa pag-aaral at maabot ang mga pangarap ng mag-aaral. Anuman ang katayuan sa buhay, anuman ang edad, o anuman ang pinagdadaanan, dahil naniniwala siya na ang edukasyon ay para sa lahat. Hindi ito pribilehiyo, kundi karapatan na dapat matamasa ng lahat upang mapaunlad ang buhay. Tara at kilalanin na natin siya. Ako si Gladys M. Makilan, ALS teacher ang makabagong bayani. Kumusta po ang karanasan nyo bilang ALS teacher? Ano ang realization na nakuha nyo rito o ano ang naidulot nito sa inyo? Sa pagtuturo ko sa ALS, talagang sa umpisa talaga ang hirap. Pero by God's grace, sa tulong ng Panginoon, na nalampasan ko lahat ng mga pagsubok kung paano i-adjust ang buhay ko bilang magtuturo sa ALS at saka yung buhay ko ngayon, lalo na pong pag-declare na wala ng ALS sa Iloilo City, talagang medyo nasaktan ako. Pero by God's grace, ang tulong sa ating Panginoon, gabay sa ating Panginoon, by this district, ako lang ang natira na ALS teacher para makatulong pa sa mga ALS learners na marami pa tayong umaasa, marami pang mga estudyanteng nangailangan ng tulong para sila ay makapagtapos sa kanilang pag-aaral. Yan na po. Go. Paano nabago ng ALS ang mga buhay nila? Generally, ang iba nababago. Depende na yun sa tao kasi iba't iba tayong personalidad. Ang iba, talagang kung anong pinapangarap na sa buhay, go sila. Yung iba naman kasi, alam nyo naman, Pinoy tayo. Kung gusto nila makapasa sa ALS, hanggang dyan lang sila. Pero kadalasan, karamihan, marami nang nabago sa buhay nila sa pag-aaral sa ALS. Meron na nakapagtapos. Meron na ako dyan sa dyan sa success story ko. Marami nang nakapagtapos sa pag-aaral. May doktor na ako na nakatapos, may teacher na, may aeronautics na, nandyan sa MAPTA nakapagtapos, at saka marami pang iba, lalo na yung iba nga nandoon na sa abroad na ngayon, mga almost 20 plus na sila nag-abroad. So, bali sila na yung maging stakeholder ko, isa sa mga stakeholder ko sa ALS namin. Ilang mag-aaral na ng ALS ang nakapag? Mula, by yearly kasi yung ano namin, mula 2012 until now, parang almost 500 plus na ang nakapasa sa ALS natin dito sa Landoni Memorial Elementary School. Sa tulong ng ating Panginoon, talagang okay na ang mabuhay nila. Ang iba nag-aaral sa college na ngayon, ang iba sa junior high school, ang iba nakapag-abroad na, pero ang iba nag-settle down na sa buhay nila. Ano ang kabutihang dulot ng ALS? Ang kabutihang naitulot sa ALS, marami. Unang-una, kumbaga, sa buhay ko, pwede na akong mag-join sa MMK. Kasi, iba't ibang mga sitwasyon, iba't ibang problema, bawat isa sa mga learners,
Pero sa bawat pagsubok na kanilang dinaanan, bawat mga problemang dinaanan nila, nalampasan nila, at saka ang kabutihan na dulot na sa akin, yung ang salitang salamat. Kasi kung magpasalamat sila na natulungan ko sila na makapagtapos sa pag-aaral, lalo na ang iba nakapag-abroad, Diyos ko po, ang puso ko talagang, ang sarap pakinggan ang salitang salamat na galing sa mga tinutulungan mong kabataan nakapagtapos sa pag-aaral sa ALS. Ma'am, ano-ano ang mga hamon sa AS at paano niyo po ito nalampasan? Kung hamon ang pinag-usapan, Diyos ko po, marami na. Kagaya ng sa panahon ng COVID, na talagang na-COVID ako para lang sa kabataan. Kasi ang gusto namin na matulungan yung mga kabataan, makapasa para maka-move forward sila. Ang elementary, mag-move forward sa junior high school, ang junior high school to senior high school. Kaya ang ginagawa ko para makapasa sila for 3 years, na ang ginagawa namin is portfolio assessment. Ginagawa namin, ako na lang yung pupunta sa bahay nila, door to door, yung pag-follow up nila para hindi sila makalabas kasi bawal. Pero sa lahat doon, sa lahat ng mga pagsubok na lampasan namin, at saka marami na tayong passer dito sa Landoni Memorial Elementary School. Ma'am, para po sa inyo, pantay po ba ang kalagahan ng ALS learners sa inyong regular learners? O mas prioridad po ang isa? Sa totoo lang, wala akong papilian kundi pantay lahat. Kasi, yung trabaho ko na yan bilang teacher sa regular at saka teacher sa ALS, ang DepEd po yan ang nag-assign sa akin. So, nag-entrust sila sa akin kung paano ko i-handle isa't isa. Kaya ginagawa ko, pantay sila lahat. Pareho ko sila, mahal na trabaho para sa akin. Ma'am, paano niyo po nababalanse ang pagiging full-time elementary teacher at pagiging ALS teacher? Okay, ang ginagawa ko, kasi ang hirap, no? Isa lang ako, tapos dalawa yung tinuturuan ko. Regular at saka ALS, ito na yun. During regular class, from Monday to Friday, nakafocus na ako dyan sa regular class ko na advisor ako sa grade 4. At by Friday night or by Friday afternoon, ang isip ko, i-close ko ang regular class ko, focus naman ako sa ALS para kinabukasan, nakafocus ako sa pagtuturo sa ALS. Yun ang pababalansi ko, time management ko sa buhay ko. Pwede i-edit na. Ma'am, ano-ano ang mga katangian na dapat tanungin ng isang ALS teacher? Okay, unang-una, ang katangian talagang meron dito kung kayo ay magtuturo sa ALS ay ang heart-loving teacher, the patience, tapos ang conviction mo sa pagtuturo, kasi kung wala ka nun, talagang marami ka lang sat-sat na ginagawa, marami kang mga dahilan na hindi ka na magtuturo, pero kung meron ka doon unang-una, yung tulong galing kay God, ang strength mo everyday, the passion of teaching, yung conviction mo na i-embrace mo ang work para maging happy ka sa pagtuturo sa mga estudyante, lalo na sa mga iba't ibang ugali ng mga ALS learners. Ma'am, sino ang maaaring makapag-enroll sa ALS? Yung makapag-enroll sa ALS, yun yung mga estudyante na huminto na sa pag-aaral. Lalo na yung mga edad nila na over age na tinatawag sila na out of school youth. At saka, tinatanggap namin yung mga elementary, ang edad nila is 13 up. At saka yung sa junior high school, tinatanggap namin 16 and up. Yun po ang mga kailangan mag-enroll sa ALS. Ano po ang pagkakaiba ng ALS at regular class? Ang regular class at ang ALS natin ay malaking pagkakaiba. Kasi ang regular class, nangyari lang yan tuwing Monday to Friday from 7:30 in the morning until 5 o'clock in the afternoon. While ang ALS, magkaroon kami ng klase namin during Saturday from 8 to 5. Then meron din kami sa Sunday from 8 to 12. Kaya maiba talaga, iba as in, iba ang curriculum sa regular at saka iba naman sa ALS. Ma'am Gladys, ano po kayo katagal nagtuturo sa ALS? Nagtuturo ako sa ALS, mga 13 years na. Nagtuturo dito sa Landoni Memorial Elementary School. Karamihan sa kanila. Karamihan sa ating mag-aaral dito sa ALS
dito sa Lapus area, marami, pero meron din tayo sa ibang lugar, kagaya ng may Saharo, meron naman sa Mandurriao. Kung saan nila gustong mag-aral, pwede talaga sila mag-aral.